This year, oh my God, I would like to keep it a secret. Yan muna. And hello to my A-team, guys. Gusto ko lang sabihin na all your effort that you've been with me is highly appreciated, and maraming salamat sa pagmamahal at pagtitiwala sa mission and vision ko. Know that I will always be here for you guys. I hope to see you guys soon, probably next month. And ingat kayo palagi. Thank you so much for all your hard work and all of the things you've done to help me. And sana mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at mabigyan ng magandang halimbawa, with all the things that we're about to do. Guys, maraming salamat and I love you all. Breaking news ito mga kasemeros. Grabe talaga makasekreto itong dalawang to. Alam ko may secret to sa Valentine's Day itong dalawang to mga kasemeros, no? Pero kagaya ng napakinggan nga ninyo, si Alden, si Catherine, about dito sa kanyang Valentine's Day, ganap mga kasemeros ay secret, no? Talagang dito natin nakikita, no? Si Alden naman dito ay kaya napakinggan natin ay nagsalita, no? Or parang nagpasalamat siya, appreciation sa kanyang AT mga kasembreros. So talagang sinamahan siya sa kanyang vision and mission, tapos hoping daw na next month, no, or pag may bakanting oras si Paps Alden ay makakasama niya ang kanyang AT mga kasembreros or Aldenatics team. So talagang mahal na mahal niya ang kanyang 18. So dito nagulat ako dito kay Ma'am Catherine, no, kasi bagong post lang talaga ito. Actually nag-voice over ako ng Feb 11 ng gabi, no. So baka Feb 12 ko na ito mai-post mga kasembreros. So fresh na fresh, as in literal na fresh, no, si Ma'am Catherine. Labas mga bashers nagsasabing laos at saka nag-ibang itsura ng Ma'am Catherine. Nag-iba pero mas lalong gumanda, no, mga kasembreros. So secretive, no, kumaga pa masekreto talaga ang dalawang ito mga kasembreros. Wala siyang sinabi. Parang narinig yung tawa dito niya, no, ni MJ Felipe. And if I'm not mistaken, Sunday siya hindi Sunday. Baka Martes siya kasi kakapost ng IV. So a day before, no. So baka Martes or Tuesday, February 10, pumunta si Kath mga kasembreros sa IV clinic. So yun, pero sobrang nakaka good vibes itong si attorney. Kumbaga pa secret lang talaga ang labanan dito ng Valentine's Day mga kasembreros. So anything can happen, no. May mga pasabog si attorney. So may isang video ako na nakita, spotted siya, pero sa next vlog ko na yun i-upload mga kasembreros. Yung suot niya doon ay ginamit niya doon sa nagpaano pa talaga ako nagpa-teaser mga kasembreros. So pero inabangan yun sa ating So nagulat ako dito, no, parehong white din ang Kath din mga kasembreros, no. Nakaputi si attorney, nakaputi rin dito si Alden. Although I'm fully aware na siguro magkaiba, no, yung kanilang petsa or paggawa ng video na ito. Pero nagkataon ng naterno sila, no, twinning ng white na t-shirt or white na damit mga kasembreros. So yun po. Tapos quick update tayo. Yung Energen ni Ma'am Catherine, no, na brand nga niya, nagpost kagabi ng bagong video ni attorney mga kasembreros. Nakadilaw dito si attorney, no. Sabi niya dito ay nutrition experts say. Sabi niya dito ay so pinomote niya dito, of course, no, yung Energen na full of vitamins and minerals and 50% more cereals. So feeling so good, kompleto ang breakfast with Energen every day. So yun yung kanyang sinabi dito mga kasembreros. So for a productive day, you need a good breakfast. Sagot yan ang Energen, may carbs, protein, fiber, vitamins and minerals. So talagang inisa-isa ko yung kanyang linya mga kasembreros, no. Tapos ito, ang cute ng ginawa ng fan dito, no. Solid Aldenatics siya. Sabi niya dito ay parang hindi siya nagpapa-apekto sa chismis, no.
Ang sabi niya dito ay kahit ano pa mga chismis niyan, still panatag pa rin kami. Enjoy life, mga loves. Solid Kath din. So parang Ethan Joy Marie 1988 yata ito sa TikTok, mga kasambreros, no? So tapos yung Kath din nga dito na puro enjoy silang dalawa. Sa si Alden ay sa IME Wonderful Music, no? At saka si Kath ay doon sa kanilang Someone Someday taping, mga kasambreros. So tama, no? Kasama mo kami na panatag hanggat walang umaamin, no, mga kasambreros at mga Kathnatics. So team solid tayo. Tapos yung ano pala yung Stars on the Floor kagabi, nag-post sila ng panibagong interview at saka mensahe din ni Alden, mga kasambreros, na sabi niya dito, parang yung question naman sa kanya dito ay anong expectation mo, stricto o seryosong labanan or saya at camaraderie sa floor, no? Sabing gano'n sabing question dito. So sabi niya lahat naman daw sila still competition ito. So may may strict sa mga contestants, tapos yung best performances na when it comes to sabi dito for them. Sabi ni Alden, sa kanila daw dyan ay sa kanila sa set nauna yung fun, yung tawanan siguro. So anything followed, mga kasambreros, and they always wanted to give quality show, mga kasambreros, and quality performances. So sabi niya, pag sinabing Stars on the Floor, kapag pag sinabing dance Stars on the Floor, yung pagsasayaw dapat ay hindi half-baked, dapat full performance. Kung mga pabigay, kung bigay, mga kasambreros, na bigay todo. So ito yung sinabi niya dito, mga kasambreros. So ang ginawa pala dito, parang parang set ng question, mga kasambreros, no? Tapos ay ipopost lang nila later. So ngayon po ay Feb 11, of course 4 days to go bago yung pilot episode ng Stars on the Floor. Pero kung Feb 12 ko na ito ma-upload ay 3 days to go na lang, mga kasambreros, no? Kayo na lang pong bahalang umintindi sa akin. So maraming salamat po. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Ginawa niya so di ba maraming mga edits ngayon sa social media. So hindi rin siya nagpahuli, mga kasambreros. Yung picture ng Kath din sa Stars on the Floor ni Alden, tsaka ni Kath doon sa may Netflix outfit niya or sa Netflix event launch, mga kasambreros, ay inedit din nila. So sabi dito, kasi minsan kahit hiwalay ang malarawan, may kwento pa rin nabubuo. So yun yung kanyang caption, mga kasambreros, no? Separate photos, AI imagination, walang pilit, walang claim, fans lang na marunong umasa. So sabi niya dito, mga kasambreros, no? So which is definitely true, no? Tsaka walang pilitan. Kung Kath din kayo, ay Kath din. Kung ayaw nyo naman ay okay lang. So walang pilitan, mga kasambreros and mga Kathnatics. Tapos gusto kong sobrang nito, mga sobrang legit. Nung interview, throwback ako ng konti. Yung pagsagot na English, mga kasambreros, ng Kathen doon sa Hollywood nga nila, no? Sa COVID Theater yata ito, mga kasambreros, no? So grabe, talagang dito makita na sila lang yung magkapantay talaga when it comes sa English communication, sa view sa buhay, when it comes to business, when it comes to family, when it comes to values. So parang single. So talagang you can see they're both enjoying their individual projects, mga kasambreros. So napapa-English na rin tayo dito, na. So sabi, Kath and Alden interview on the red carpet of Asian World Film Festival doon nga sa sa Los Angeles, mga kasambreros, sa California. So talaga nakakano. So gusto kong marinig ito mamaya, mga kasambreros. So of course, no, Amerikana ang reporter or journalist yung nag-interview sa kanila. So the way they responded ay definitely amazing. May mga
merong mga accent mga kasembreros. Tapos, mas natutuwa ako, so play ko ito mamaya mga kasembreros. Mas natutuwa ako dito sa isa. Kasi yung una dito, si Alden. So, of course, no, with the American accent. Tapos, nung si Ma'am Kath na, parang niloko-loko niya pa rin si Alden na parang an impromptu, no, parang on the spot niya si Alden na pinasagot, no, sa huli mga kasembreros. Tapos ang lalim pa rin, nasagot pa rin ni Alden. Grabe, alam niyo yung wisdom at saka presence of mind nilang dalawa, kahit na mga foreigner na yung mga nag-interview sa kanila. Nandun, no, talagang yung presence of mind, talaga makita mo talaga na they're well communicated mga kasembreros, no, and napaka good communicator mga kasembreros ang dalawang to. So dito para ay parang yung question sa kanila ay how their characters relate to their real life experiences mga kasembreros. So yun, so tapos si Ma'am Catherine dito, sabi niya parang in-encourage niya mga tao na they should watch this one because it will educate them how Filipinos are, and it shows how many Filipinos values. Then sabi niya they should watch this because it talks about life, it talks about love, it talks about second chances and many more things. So tapos tinap niya dito si Alden. Sobrang kulit ito, ang lupit dito mga kasembreros. Sabi niya dito parang impromptu niya, no, si Alden na why they should watch this, sabi niya gano'n, no? Sabi niya gano'n, and ang lalim pa ng sagot ni Soiti, no, mga kasembreros. So and grabe, no, hindi na mention dito yung home, yung every one of us, kung pa parang naghahanap tayo ng tahanan, ng home. Kung pa yun naman kasi yung istorya talaga ng Hello Love Again mga kasembreros, na yung home, yung tahanan ba. So yun ang sinagot niya mga kasembreros. Grabe, no, ang lalim talaga mga kasembreros. So called word home, no, and by watching this film we can give you that answer. So grabe, talagang dito ko talaga na-realize ulit na sila lang talaga magkapantay. When it comes to communication, when it comes to values, when it comes to family orientations, business orientations, etc. So talagang lupit ng dalawang to mga kasembreros. So and then try kong play din to mamaya, no, tong mga videos nila mga kasembreros sa Hollywood, no, kung parang pang sort of throwback mga kasembreros. So tapos Don Bell tayo, no. Si Donnie, sobrang dami niyang pinost, siguro mga 50 sa kanyang Instagram story kagabi mga kasembreros, apart from the one that he posted sa wall niya na kasama ang kanyang batang siya mga kasembreros. Dito sobrang dami, no, random photos ito nung maliit pa siya, kasama niya si mama niya, kasama niya yung mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, si Gab, no, pinsan niya yata ito si Gab. Grabe. Yung nasa kotse siya, ay sa parang sa cart ba to, yung si Kuya Gab niya yata. Gab ba to? Si Paolo Valenciano. So kasi di ba magpinsan sila. Oo, kasi si Angeli Pangilinan yata, no, ay kapatid ni Sir Anthony Pangilinan. So magpinsan yung anak ni Sir Gary V at saka siya, no, kasi magpinsang buo mga kasembreros. So parang dito ko napagtagpi-tagpi yung dito yung mga istorya. So si Kuya Gab niya to, or Paulo, itong kanyang nakahag dito ni Yakap sa sobrang liit pa dito ni Donya. Sino mag-aakala ng batang ito ay musmus at saka magiging tall, dark and handsome, no, paglaki mga kasembreros. So talaga nakaka-amaze ito mga kasembreros. So yun, tapos si Don so marami siyang pinost random photos niya mga kasembreros. So birthday boy yung kanyang post na caption dito sa kanyang Instagram kahapon. So tapos meron ding isa din, ipi-play ko 'tong mga videos na ito, yung kay Alden, no, yung kay Ma'am Kath, of course, yung pinakauna. Tapos itong kay Ma'am Bell. Tapos enjoy watching these videos, at saka yung salita ng Panginoon pagkatapos po ng mga videos or random videos na ito ay pakinggan po natin, na sobrang mahalaga at saka kailangan natin sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Yeah, I think it was a long overdue project, and
right now we're here talking about the film. Yeah, I think we have grown together with our characters from Yes. like personally, like Alden and Kath individually, and Joy and Ethan. We have grown the same at the same level that they have grown as well in the story. And I think the pandemic really taught us a lot of things, like how to value life, how to, live your life as if it's your last every day, because of the things that's happening around the world. It's very uncertain, and you don't know what's gonna happen the next day. So I think the journey that we had personally while waiting for the sequel helped us a lot with how we took care of our characters for this project. Well, they should watch this because one, this will educate them how Filipinos are. It shows a lot of Filipino values. You have to watch this because it talks about life, it talks about love, it talks about second chances, and many more things. Why would they watch it? All of us are looking for that so-called word home. And by watching this film, I hope we can give you that answer. I got to watch it and it's so good. How was it? Did you like it? I loved it. Great. Thank you so much. Appreciate it. How do you feel jumping back into the role 5 years later? Well, it wasn't easy, of course, but then our director there, Kathy Garcia Sampana, really helped us throughout all this. Too bad she's not here to join us, but yeah, she guided us from day one up until the end of the movie. The Filipino and non-Filipino fans are just all there showing their support, and we truly appreciate all the support we've been getting is really overwhelming, and we're just really happy to be here. It's so refreshing to see a Filipino story. How important is it for the whole world to see? Of course, it's very important because this is us representing our culture. It's us representing our fellow Filipinos, and we're just very happy because finally they gave us the chance or the opportunity to showcase what we got this time, not just in the Philippines but all over the world. So hopefully this will open more doors for more Filipino films, internationally. I mean, we're just really happy that a Filipino project such as this, such as Hello Love Again, is being able to get recognized internationally, and we're just very proud and very grateful with all the support we've been getting. So thank you guys so much. How was it stepping back into the role 5 years later? It was challenging, but it was a journey that I learned a lot. Also personally, it was never an easy task, to do a sequel for a film. You'll never know what's gonna happen. You'll never know how the people would react to it. But being able to bring Ethan back to life after 5 years, a lot has changed. He matured a lot. He has different sets of standards when it comes to making choices, and at the same time, he has a lot of life-changing decisions that has happened. So I'm just really thankful to the people behind Hello Love Again for giving me the opportunity again to portray Ethan, and of course to our director, Kathy. Thank you for all the help, because and Kath as well, because they were the ones who was very essential during the journey that I have with the role. I felt like in a way it was relatable because it was written around the pandemic, and then 5 years later they rekindled. Yeah. So how are you able to relate to Ethan? I think what all of us have in common is we all went through the pandemic, and we've learned a lot, we've grown a lot, and with the characters of Joy and Ethan, they were together for the last part of the first film, and then eventually Joy had to leave for Canada. I think in reality there are certain things that happens in your life that that's bound to happen for you to learn from it. And I think the reason why the characters matured a lot is because of all the things that they have experienced, the circumstances, the hardships, and of course, but I think at the end of the day, it's the love for one another that remains, and that keeps the bond strong. It's an all-in-one experience for all of us here. Of course, still, this is a competition. So, kailangan yung game face ng mga contestants natin hindi nawawala, and their intention to really showcase and bring the best performance with every dance styles that they have and dance performances. But when it comes to fun, minsan kasi, for us kasi dito, nauna yung fun before anything else. So, I think everything followed. And at the same time, we always wanted to give quality entertainment for all our viewers. And right now that we're showcasing the art of dancing, gusto namin pag sinabing stars on the floor, lahat ng mananayaw dyan walang half-baked. Lahat ng mananayaw
lahat ng performances dyan on point. So that's the objective that I think we were able to achieve during season 1. That's the reason why we were given the chance to do it ngayon this year for season 2. Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasombrero. Sana pa ipatapusin natin, ha. Ang title po ay Pag si Lord na nagsabi. Isaiah chapter 43 verses 11 hanggang 13. Even I am the Lord, and besides me there is no Savior. So wala nang katulad niya, no? I have declared and saved, I have proclaimed, and there was no foreign God among you. So, nagsabi na siya, no? Siya na mismo nag-declare, siya na mismo nagsabi, siya na mismo nag-proclaim. Therefore, you are my witnesses, tayo yun, says the Lord, that I am God. Indeed, before the day was, I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it. Grabe, no? Power ito, mga kasambreros. Unang-una, pag siya nagsabi, matutupad, mangyayari. Tapos, sabi niya dito, pag siya noon, bago ang araw, bago ang gabi, bago ang any form of creation sa mundong ito, before the book of Genesis was made, there was Him, there was God, before everything existed, before everything and every human being was created and formed, mga kasambreros, ay nandun na ang Diyos. Kung kaya yung tanong na minsan may nagtanong sa akin na may nagtanong daw sa kanya, nabasa niya sa Facebook din, sa marami yan, no? Saan galing ang Diyos, no? Unang-una sa lahat, pag tinanong natin na saan galing ang Diyos, ay mali na po yung construction natin ng sentence, or mali po yung tanong na yan. Kasi in essence, siya po ang simula, siya po ang katapusan, pero wala siyang katapusan. So everything that we have, everything that we don't have, everything that we see, everything na in-enjoy ng tao ngayon, ay siya po ang pinagmulan. Although, may mga bagay na hindi siya yung gumawa, pero gumamit siya ng tao. Okay, sino ang lumikha sa tao? Ang Diyos, mga kasambreros. So, kagaya ng laptop, hindi naman siya mismo ang gumawa ng laptop, no? Yung notebook, for example, hindi siya, pero gumamit siya ng tao. Kung magpa-instrumento niya ang tao, mga kasambreros, para may gumawa ng laptop, ng electric fan, ng cellphone, and so on, mga kasambreros. So, hindi man siya ang literal, manual na gumawa, pero gumamit siya ng tao. And sino ang lumikha ng tao? Ang Diyos, mga kasambreros. So, sabihin mo, nanay ko, tatay ko, o sino ang lumikha sa nanay, tatay mo? Siyempre, yung magulang din nila, o sino ang lumikha sa magulang nila? Siyempre, yung mga lolo ko dati. So, sino ang lumikha sa mga lolo mo? So, pag di-trace back natin sa origin, sa pinagmulan, papasok tayo dun sa, or dun tayo, doon yung hangganan sa kay Adan at kay Eva. So, sino ang lumikha kay Adan at kay Eva? So, siyempre, no? Si Lord, mga kasambreros. So, kung kaya, yung tanong na iyon ay mali, no? Saan nagmula ang Diyos? Wala siyang pinagmulan kasi nga siya yung pinagmulan, siya yung originator, siya yung ultimate, at saka siya yung ultimate creator, mga kasambreros, at maker ng sangkatauhan at buong sangkalawakan at buong papalahat-lahat, as in lahat-lahat, mga kasambreros. So, kung kaya wala nang ibang katulad, wala na siyang ibang katulad. Sabi niya dito, and besides me, there is no Savior. So, wala nang ibang Savior, wala nang ibang manliligtas, mga kasambreros, maliban kay
kay God na lumikha ng langit at lupa. So kung may mga ibang religion na sinasabi na ito si Buddha, ito si Siddhartha Gautama, ito si ganito ang manilikha, ang Diyos, ang tunay na Diyos, ito ang tunay na Diyos. So well, kung hindi siya ang lumikha ng langit at ng lupa at hindi siya ang namatay sa krus at sa ikatlong araw ay nabuhay at bumalik sa langit mga kasimers at naluklok sa kanang trono ng Diyos Ama, ay hindi siya ang tunay na Diyos. Okay? Hindi sila makakapagligtas, hindi sila makakabuhay ng patay, at hindi sila ang maghuhusga, maghukom mga kasimbrero sa mga huling araw. So only the God of Israel, the God of Moses, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who created the heavens and the earth. So yun lamang po ang tunay na Diyos mga kasembreros. And the one who died on the cross is worthy to be worshipped and praised forever, because Jesus Christ, the living Messiah, the Son of the living God, no, the Messiah, no, the Alpha and the Omega mga kasembreros, no, the great I am, the beginning and the ending, the first and the last, no, siya lamang mga kasembreros, si Lord Jesus Christ. So therefore, you are my witnesses. So tayo po bilang mga nakatanggap ng grasya, bilang mananampalataya ni Kristo, no, bilang tayo po ay anak ng Diyos, may responsibility tayo, may mission tayo mga kasama sa mundong ito, may purpose tayo na ibahagi, no, sa ibang tao yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Yung pag-share natin ng verses sa ating mga Facebook, sa ating mga social media. Alam nyo, counted yun mga kasembreros, yung nagpasalamat ka sa Panginoong Diyos, no, nag-post ka, nagbahagi ka sa kapitbahay mo, maging sa pamilya, no, sa magulang natin, sa anak, papasalamat kami kasi grabe ito, ganyan. So tuwing kakain, nandun yung pasasalamat, no? Tapos especially sa congregation, kapag tayo po ay may simbahan, kasi sa amin talaga dati sa church merong testimony time, so may exhortation. So patotoo ba, no, witness tayo ng kabutihan ng Diyos na kunwari Sunday service, tapos may isang tatayo sa harap na magpapatotoo. Although lahat naman tayo may kabutihang araw-araw may kabutihang ginagawa ang Diyos sa atin. So may namumukod tangi ilan talaga na ina-assign para marinig ng buong congregation. So exhortation or testimony ang tawag doon mga kasama. So it's really kung pa tayo yung witness, kasi di ba after na Apostle Paul, Matthew, Mark, Luke, John, and so on mga kasama, the apostles, no, Bartholomew, James, Philip, si Mark. So after nila, tayo yung tayo yung dapat nagpapatuloy ng kabutihan, kadakilaan, pag-ibig ng Diyos mga kasimberos. So kasi naligtas tayo, no? We received salvation, natanggap natin yung kaligtasan mula sa Diyos. That is why tayo ngayon ay nagiging buhay na witnesses, okay? Buhay na patotoo mga kasimberos ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. So kagaya na mention ko parati or na mention ko na nakaraan, na grabe, no, nung January 28 ay talagang niyanig kami ng tripling problema mga kasama sa aming family. January 28, no, hospital ang kuya ko, hindi ko na naipa-flash mga kasmeros, no. Hospital ang kuya ko January 28, pagkahapon namatay yung baboy na malaki na, no, malapit ng maging nanay sana. Dalawa kasing baboy namin so yun lang yung parang investment namin mga kasas. Binili namin ng more than 11,000 yung isa, tapos yung isa is basta malaki na yung halaga mga kasembreros kasi nga malapit na sila maging nanay. So yun, pero sinubok kami pananampalataya. Namatay yung isa, tapos yung isa naman parang 3 days after ay nagkasakit, no? Parang hindi na siya ayaw na niyang kumain mga kasembreros. Parang nanghihina na siya mga sayang kasi talaga malapit na sila maging nanay. Pero wala so wala kaming choice, kailangan namin ibenta yung mga baboy. Yung isang baboy na lang pala ang naibenta namin. Yung isa ay hindi na namin napakinabangan mga kasembreros. So yun, yung ibang karne ay pero yung sa wala binenta na lang talaga mga kasembreros sa murang halaga. So although hindi kami nakabawi, ay nagpapasalamat pa rin kami talaga sa Diyos mga kasos, because He has been good. Hospital yung kuya ko, sabi ko sa nanay ko, anong pagsubok lamang ito, no, talaga kasi ang nanay ko ay syempre bilang nanay, bilang siya yung nag-aalaga ng baboy, ay hindi niya maiwasang ma-stress, no, talagang umiiyak siya, no. So pero sabi ko, pagsubok lang ito ng Diyos, no. God is up to something better, something greater, no, sa ating pamilya, no, sabi kong ganoon.
So subukan lang, parang sinubok lang yung aming pananampalataya mga kasembreros. So sa awa ng Panginoon, no, gumaling yung kuya ko from the hospital, and then yung baboy na lang ay alam kong magpo-provide ulit ang Diyos mga kasembreros someday ng puhunan na naman mga kasembreros, no, para sa another investment, no, kung loloobin ng Panginoon. So yun, talagang mabuti ang Diyos araw-araw. Okay? Ang Diyos natin, yung karunungan, no, na binigay niya sa atin, na nakakapag-share tayo ng kanyang gospel, it's yung calling niya sa akin, no, sa inyong hamak na lingkod, it's a goodness, no, kindness na at favor ng Panginoon by His grace na tayo po ay nakakapag share, no. So dito ko na-realize na ang karunungan pala talaga ay kayamanan, no, kasi kahit saan ka mapunta, kung may dunong ka, may wisdom ka mga customers and knowledge, ay talagang alam mo kung ano yung gagawin, alam mo kung paano maka-recover mga kasembreros. So grabe, no, the best ang Panginoon talaga. Marami yung mga prutas, gulay namin, no, may nakakain tumutubo, may ulan, araw, hangin, may oxygen tayong hinihinga. So yung kanyang salita, no, na ating sinishare, na talaga nakakapag-refresh sa atin mga kasembreros, na kasi kapag nanghihina ka, talagang word of God, no, remind ourselves with the promises of God that He can do amazing things, that He can do wonderful things na kumbaga pa imposible, pero nangyayari at mangyayari kasi nga walang imposible sa Panginoon mga kasembreros. So this verse in Isaiah specifically, no, yung chapter or verse 13 mga kasembreros, is a powerful message about the sovereignty and might of God. Here God declares that no one can deliver from His hand. This verse reminds us of the authority and control that God holds over all things. So authority, no, kasi nga pag sinabi niya, pag sinabi na ni Lord, ay mangyayari at mangyayari mga walang makakapagpahinto, no. Unstoppable ang Diyos mga kasembreros kapag siya po ang magsabi. Pag siya nag-utos, by hook or by crook talaga mangyayari yan. Kahit napigilan pa yan ng tao, kahit pigilan pa yan ng diablo, pag dineclare ng Diyos Ama, mangyayari at mangyayari mga kasembreros. As we reflect on the implications of Isaiah chapter 43 verse 13, we are encouraged to contemplate the eternal nature of God in His unchanging character. In moments of doubt or fear, may takot man tayo, may mga duda man tayo sa buhay, we can draw strength from the assurance that God's power and plans are steadfast. So mapagkakatiwalaan, no? Immovable, unshakable mga kasembreros ang pangako ng Panginoon. Trusting in God's sovereignty can help alleviate anxiety and cultivate a deeper sense of peace and trust in His divine will. So let us hold fast to the truth that no matter the circumstances, God's hand is upon us, guiding and protecting us with unwavering love and grace. So kahit anong mangyari, no, kagaya nga sa amin, talagang walang time na sinisiko ang Diyos na, Lord, bakit mo kinuha ang baboy? Bakit ganito, ganyan? So wala po mga kasembreros, no? Kasi nga may tiwala tayo sa Kanya. And kung may tiwala tayo sa Kanya, alam natin na kapag kinuha niya, may ibabalik siya at saka liglig at umaapaw pa mga kasembreros. So yun, because we trust Him. Yun yung faith, no? Nagtitiwala tayo kahit hindi natin alam kung ano yung susunod na chapter, because we know that we have a God who knows better, far better than we do mga kasembreros sa ating buhay. Alam niya ang future, no? Alam niya ang past, present at future. Ano yung mangyari sa ganito? So ang ating gagawin along the way, kagaya ngayon sa present time, hanggang bukas, hanggang sa makalawa, hanggang sa lifetime natin na tiwala mga kasembreros, ay magtitiwala tayo sa Panginoon. So that's faith, no? That's pananampalataya na hinahanap ng Panginoon. So kailangan magtiwala tayo sa hirap man, sa ginhawa, sa problema, sa saya, no, ganoon mga kasembreros. And pasalamatan natin ang Diyos, no, sa lahat ng circumstance ng ating buhay, kasi alam niya alam niya yung mas ikabubuti natin. Okay, rather we do for ourselves mga kasembreros. That's faith. Alright, salamat sa Word of God, ha, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no, ng Diyos natin ay kayang gumawa ng kamanghamanghang bagay pag sinabi na ni Lord. Once He's spoken, it will come to pass mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. With the companionship of the Holy Spirit, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.